Okay? So, four poster siya. Kasi apat yung upright niya. 1, 2, 3, 4. Okay, it has an anterior component and posterior component. So, anong indications natin? When do you don this to a patient? Cervical what? Very good. Since it's a hard collar, you're expecting again any conditions na may cervical instability. Again, in the clinics, usually cervical SCI, severe osteoporosis, awaiting surgery. Okay, so you check out the lecture again if ano yung i-explain. Now, since we are in the premise again of donning this one unstable patient, supine ulit. Okay, supine. So, sa nalilito yung mga interns or mga PTs pag kinakabit, alin yung harap at likod? Okay, so ang clue, yung mas U, yun yung sa chin. Okay? Pero unang ikakabit sa patient, syempre yung posterior. Upo ka po. For demo lang muna, talikod kasi. The landmark here is very simple. Saan kaya to? Occiput, below. Nakasalo siya sa occiput. Okay? This one, mid-scapular area. Explain ko muna na nakasit ha kasi hindi nyo makita. This one. Depende sa PO eh. Pag yung PO, nilagyan nila ng screw like this, pwede. Minsan naman, fixed, hindi naman. Pag may screw, alam nyo na adjustable siya. Okay? Ngayon, di ba apat yan? Shoulder, shoulder. Ilalim, ang axilla, ilalim. Ganun yung configuration niya. Clear? This one, usually under the ear pa. Later, tingnan nyo. So, fine kasi. Okay, log roll tayo again. This time, usually kasi ang pasyente quadriplegic pag lalagyan nito. Kaya pag tinurn siya, dalawang PT. So, support ka sa cervical 1, 2, 3, 4. Now, syempre hindi kaya ng patient pag independent ganyan. So, papalipatan mo yung caregiver hawakan dito. Neutral lang, neutral lang. Yan. Okay. So, dapat mabilis ka. Okay. Ito, isiksik nyo sa ilalim. Okay, 1, 2, 3. Balik supine. Masakit ha, medyo. Alright, okay lang. Okay. Pagbalik ng supine, arrange the straps. Now, for the anterior component. Ay, sorry, naka-ID ka pala. Mandible. So, this one, yung mandibular strap or whatever the lecturer will call it, under the ear. Okay? So, shoot nyo lang, huwag nyo munang hatakin. Okay, huwag nyo munang hatakin. Same lang dito. Okay, the other one, parang yung Katie galing ilalim. Sorry, excuse me.
Okay, once tama na yung configuration, you start distal to proximal. Okay, to avoid discomfort. So, ang feeling niya, para kang may toothpick dito. Mapipilitan ka na. Ganon. Okay, so of course, instruct the patient, sir, once the brace is on, you will have difficulty opening your mouth and talking. Okay? So, sabay. Dito lang yung sabay. Kasi ito lang yung... Ulitin natin. Ang sabay ito lang. The distal strap. Okay. Now, this one also, sabay. Lahat ng pag ganun yung force. Sabay siya. Okay? So, just enough. Kasi ang stabilization nito, yung pag ganun. Not yung ganun. Okay? Okay, sir, I'm gonna unleash the strap na. Okay ka lang, ha? Okay, sige, long sit tayo. 1, 2, 3. Okay. So, I am sorry. Okay ka lang. Nakaka-flex extend. Ready? Kailangan po ba talaga or hindi na hindi naman sa hindi. Dapat uncomfortable lang kasi tapos ka pa sorry. Okay? Okay, now. Okay ka lang, ha? The sternal component, the anterior uprights, right? The mandibular support. Yung terms sinasabi ko, just take it as it is. Wait for the leg, ha? Mandibular strap, posterior uprights, arm straps. Okay? Ngayon, in general, if you adjust the strap, kunyari, nagtitreat ka, naka-tilt-table na siya, nag-strengthening ka na lumuwang, ang theoretical rule natin, ibabalik nyo ng supine yung pasyente. Hindi mo siya i-undo na, ay sir, ang sikip, wait lang, ha? So, yun, kasi kailangan talaga constant yun. So, pag mag-a-adjust, supine. Pag interest kayo sa ako, tuturuan ng technique. Basta for now, laging ibabalik na supine. Okay? Okay, yun lang. Sige. Oh, wala lang, tatanggalin ka lang talaga. Ma'am, distal lift start? Hindi, wala na to, kahit ano na. Kasi pag-ihiwalayin niyo yung components. Okay ka lang? Haba. Pwede po yun, yung gagawin niya na. Okay na. Biglang nagkaroon ng stability yung cervical. Oo, kasi may screw. Pag bumango na lang siya, mag-side-eye siya. Tagal doon.